Samahan niyo po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 11. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay mula lamang talatang 1 hanggang talatang 4. So mangyari ho mga kapatid na magsitayo po tayo minsan pa bilang pagbibigay galang sa banal at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon. Ito po ang mamabasa natin sangayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, ang kabanata ay 11, mga talatang 1 hanggang 4. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, na ngayon nanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungwento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan ni Yahon. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at hindi nagkakamaling mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayong umaga hanggang sa mga susunod na ilang linggo ay may pamagat na ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Yan ang sinasabi ko, namatay na. So sige, tuloy lang po tayo. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro Part 1. So having said Part 1, may expect ninyo na meron tong Part 2, Part 3, o maaaring hanggang Part 4 sapagkat na pagdesisyon na nating hati-hatiin ang pangyayaring ito sa Biblia nang sa gayon ay hindi po masyadong humaba ang ating pangangaral at mabigyan natin ng mas detalyadong pag-aaral ang bawat talata sa mga talatang ito. Mga kapatid, sa lupo ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na linggo, gaya ng binanggit ko, iikot po yung ating pangangaral sa isa sa masasabi kong pinakasikat na pangyayari sa banal na kasulatan. At tama po ang inyong naiisip, mga kapatid. Yan po ay walang iba kundi ang pagbuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa isang lalaking nagngangalang si Lazaro. Ito po ay may layunin, ayon po doon sa verse 4, upang maluwalhati ang Ama at ang ating Panginoong Hesukristo, at maliban po dito ay upang mas lumalim pa tayo at tumatag sa atin pong pananampalataya sangayon sa verse 15 na pag-aaralan po natin next week, Lord willing. At iyan din po ang punto o diin ng ating pangangaral mula ngayon hanggang sa mga susunod na linggo. So sa unang bahagi po ng ating pangangaral tungkol po dito ay gusto ko pong maipakita sa inyo ang pinakapunto ng pangyayaring ito. Kaya ito ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na makikita natin sa unang 4 na talata ng kabanatang 11. So dito ho mga minamahal, makikita ninyo yung main idea, yung main point ng pangyayari ng istorya ng pagbuhay kay Lazaro. Sa pangangaral po na ito, gusto ko rin hong ikonekta ang pangyayari pong ito sa mga personal na pagsubok na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Hindi po kasi lingid sa inyong lingkod, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay meron pong kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Tama po ba ako ng akala? Mga kapatid, sino ho dito ang wala namang pinagdadaanan at okay naman ang lahat sa kanyang buhay? Isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Sana all. Biro lang ho. Kasi lahat naman po ng tao, no? Parang hindi ka normal na tao kapag wala kang pinagdadaanan. No? Kahit nga mayaman, ano? Na lahat ay meron na siya. Meron pa rin mga personal na pinagdadaanan sa buhay. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan, no? Sa mga oras na ito, ay pakinggan niyo pong mabuti ang atin pong pangangaral sapagkat ito po'y makakatulong upang kayo po ay magkaroon ng katatagan sa inyong buhay pananampalataya. Kaya naman po mga kapatid at mga minamahal, yung pinaka-main idea ng ating pangangaral sa umaga pong ito, na hango din naman po sa pagbubulay-bulay po natin ng talatang ito ay pinagmagatan o ay sinabi natin o makikita natin
sa mga salitang ito na gusto kong madiinan sa mga oras po na ito. Ang mga mabibigat na pagsubok nating mga mananampalataya ay maaaring gamitin ng Diyos upang mas makita natin ang kalwalhatian ni Kristo. Ito yung main truth. Ito yung main idea na gusto ko pong idiin sa inyo sa umagang ito. Ulitin ko po, ang mga mabibigat na pagsubok nating mga mananampalataya ay maaaring gamitin ng Diyos upang mas makita natin ang kalwalhatian ni Kristo. Yan po yung main truth na nais nating diinan at nakita natin from verses 1 to 4 hanggang sa mga susunod na talata. Pero yung focus po natin sa umagang ito is from verses 1 to 4 lamang na hinati ho natin sa 3 lamang na bahagi. Ang unang bahagi ho ng ating pangangaral ay meron pong pamagat na ang pagpapakilala ng mga tauhan sa istorya. Ang pagpapakilala ng mga tauhan sa istorya in verses 1 to 2. Pangalawa, ang napakalaking problema sa istorya in verse 3. At pangatlo, ang napakagandang layunin ng istorya in verse 4. Ulitin ko po, ang pagpapakilala ng mga tauhan sa istorya, verses 1 to 2, ang napakalaking problema sa istorya in verse 3, at ang napakagandang layunin ng istorya in verse 4. So nawa po mga kapatid sa ating pag-aaral na ito, ay mas lalo po tayong lumalim sa ating pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo upang mas lalo pa po tayong tumatag sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon sa buhay. So isa-isahin po nating pag-aralan mga kapatid, yung mga punto pong ito. Una po ay ang pagpapakilala ng mga tauhan sa istorya. Ang pagpapakilala ng mga tauhan sa istorya. So makikita po natin yung mga pangunahing tauhan sa istorya pong ito in verses 1 to 2. Ang sabi po sa inyong mga Biblia, verse 1, isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungwento at kinuskos ang kanyang mga paa sa kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. So dito po, nabasa ho natin ang 3 sa mga pangunahing tauhan ng istorya. Hindi po kasi lahat binanggit pa sapagkat ang isa ho dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero binanggit dito yung 3 magkakapatid. Sila daw po ay sina Lazaro, Maria, at Marta. Silang 3 po ayon sa verse 1 ay mga taga Betania or Bethany sa Ingles. So may 2 pong Betania na binabanggit sa aklat po ng Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. Ang unang Betania na binanggit po ay nasa chapter 1 verse 28 na isa po sa mga lugar na pinagbabautismohan noon ni Juan Bautista. Ito rin po marahil yung lugar na pinuntahan po ng ating Panginoon Jesucristo. Kung maalala ho ninyo, noong siya po ay tumakas dahil po may mga Hudyo na gusto po siyang patayin, ayon po sa context ng talatang ating pinag-aaralan in chapter 10 verse 40. So hindi po ito yung Betania na tinitirhan ng 3 pong magkakapatid na ito na binabanggit ni Apostol Juan. Ang Betania pong tinitirhan ng magkakapatid ay isa pong village, isang maliit na lugar na may 2 milya po ang layo mula sa Jerusalem sa gawing silangan ng bundok ng Olibo. Ito pong lugar po na ito ng Betania ay kilala po sa panahon po natin ngayon sa tawag na El Azarieh, isang Arabic na pangalan na may ibig sabihin na lugar ni Lazaro. Ayon po sa isang historia na nagngangalang Eusebius, nagkaroon po ng isang pilgrimage site noong 4th century kung saan pinapaniwala ang nakalibing po ang lalaking ito na si Lazaro. So bakit ko po mga kapatid sinasabi sa inyo yung mga impormasyong ito tungkol po sa lugar ng Betania na tinitirhan noon ng 3 magkakapatid? Isang bagay po ang dahilan na gusto ko maunawaan po ninyo. Gusto ko pong makita ninyo na yung mga kasaysayan naririnig po ninyo ngayon ay hindi po isang kathang isip lamang. Ito po ay hindi isang kwentong barbero. Ito po ay talagang totoong pangyayari sa buhay po ni Lazaro at ng kanyang mga kapatid. Ito po ay totoo sapagkat ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Now,
let's proceed sa tatlong magkakapatid na binanggit sa mga talata. Sino po sila? Again, sila po ay sina Lazaro, Maria, at Marta. Na wala po masyadong binanggit na impormasyon si Apostol Juan kung sino po si Marta. Maliban po na siya ay kapatid ni Maria at ni Lazaro. Napansin niyo po ba? So si Maria po naman ay ipinakilala sa verse 2 na nagpahid sa Panginoon ng ungguwento at kinuskos ang kanyang mga paa sa kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. So, kiniwento po ni Apostol Juan yung pangyayaring ito in chapter 12 verses 1 to 8. Diyan nyo po mababasa yung pangyayari pong iyan sa susunod na mga pag-aaral natin. Pero sinabi po ito ni Apostol Juan as early as verse 2 sapagkat inaassume po niya na yung kanyang mga mambabasa nung sinulat po niya yung ebanghelyong ito ay aware sa pangyayari pong ito sa buhay ni Maria at ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam niyo po, yung aklat ng Mateo at aklat po ng Marcos ay unang naisulat sa aklat ni Apostol Juan. So, ang ina-assume po dito ni Apostol Juan ay aware, pamilyar yung kanyang mga mambabasa tungkol po sa pangyayaring ito sa buhay ni Maria. Makikita po natin yan in Matthew 26 verses 6 to 13 and in Mark chapter 14 verses 3 to 9. Now, mga kapatid, yung pangatlong tauhan sa istorya ay nagngangalan pong Lazaro. Si Lazaro po, ayon sa verse 2, ay mayroon pong malubhang karamdaman na i-elaborate po natin yan sa susunod na punto, mga kapatid. Si Lazaro po ay isang taong talaga namang mahalaga at minamahal po ng ating Panginoon Hesukristo. Makikita niyo yan in verse 3. Siya po yung taong namatay, ngunit bubuhayin muli ng ating Panginoong Hesukristo sa istoryang ito na atin pong pinag-aaralan. Na makikita ho natin marahil sa next week or next week. So ito po yung pagpapakilala sa mga tauhan sa istoryang ito, mga kapatid. At maganda pong mapamilyar tayo kung sino sila sapagkat sa kanila po iikot yung mga pangyayari po ito na pinag-aaralan natin ngayon hanggang sa mga susunod na linggo ng ating pag-aaral. So tingnan naman po natin yung malaking problema sa istorya. Yan po yung ating pangalawang punto, ang malaking problema sa istorya. In verse 3, mababasa po natin yung masasabi nating conflict sa kwentong ito tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazaro. Ang sabi po sa verse 3, nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. So nabasa natin dito mga kapatid na noong may mabigat na pinagdadaanan ng magkakapatid sapagkat ang kanilang kapatid na si Lazaro ay meron pong palubhang karamdaman, imbis na magtampo sila at lumayo sa Diyos na kadalasang nagiging ugali ng maraming nagpapakilalang Kristiyano o kaya naman tumingin at umasa sa mga tulong ng tao sa paligid po nila, ang unang kanilang hinanap at ginawa ay ang hanapin ang ating Panginoong Hesukristo. Napansin niyo po ba yun, mga kapatid? Napakagandang pag-uugali na sana po mamana po natin bilang mga mananampalataya. Madalas po kasi, kapag nakakaproblema po tayo, ang unang-una nating gagawin ay gagawa tayo ng sarili nating kaparaanan, sarili nating kagustuhan. Mangungutang tayo sa 5-6, magpapaalbularyo tayo, sana wala na pong ganun dito mga kapatid, sapagkat yan ay hindi tinuturo ng Biblia. O kaya naman po ay sasabihin natin sa ating mga kapatid sa church yung ating mga pinagdadaanan. Kunwari, prayer request lang, pero ang totoo, gusto lang ipaalam natin sa ating mga kapatid yung pinagdadaanan natin sapagkat umaasa tayo sa kanilang tulong. Now, hindi ko po minamasama yun, mga kapatid. In fact, ako nga yung nagre-request sa inyo, ano ang inyong prayer request. Maganda po na kapag may problema tayo, hindi lang natin yung sinasarili. Kasi mga kapatid, kapag sinarili mo yun, sasabog ka eventually. Kailangan mo ng mga kapatiran na pwede mo pagsabihan ng problema mo upang ikaw ay maipanalangin. Ngunit tinatama po natin dito mga kapatid yung ating motibasyon. Ano yung motive ng ating mga puso every time that we give prayer requests? Sinasabi ba natin ang ating problema sa ating kapatid sa iglesia upang tulungan tayong manalangin para sa tugon ng Diyos? O sinasabi natin ito
dahil umaasa ka na kapag sinabi mo, tutulungan ka ng iyong kapatid. Magkaiba po yon. Malaki ang pinagkaiba po nun, mga kapatid at mga minamahal. Isang taong umaasa sa tulong ng Diyos at isang taong umaasa sa tulong lamang ng tao. Pero sa talatang ito, mga kapatid at mga minamahal, nabasa po natin na noong nagkasakit si Lazaro, ang agad po nilang tinawagan ay walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. At sa kanya po niya unang sinabi ang kanilang problema. Ang sabi again sa verse 3 sa inyong mga Biblia, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Kapatid, gusto ko pong mapansin nyo dito na hindi porket may malubhang sakit si Lazaro at siya ay may mabigat na pinagdadaanan. Kasi imagine niyo, meron kang sakit na pwede mong ikamatay. In fact, sa pagpapatuloy ng istorya, itong sakit na ito ay nagdulot sa kanya upang siya ay mamatay. Napakatindi ng kanyang pinagdadaanan. Minsan, problema natin kung paano lang tayo makakabayad sa ilaw. Minsan, problema natin, yung jowa natin, galit sa atin, o kaya yung asawa natin, may konting pagkakatampuhan. Pero ito, pinag-uusapan nilang problema, buhay. Ano? May malubhang karamdaman si Lazaro at anytime pwede siyang mamatay. Pero gusto kong mapansin ninyo, ang sabi ni Maria, no, tungkol sa kanyang kapatid na si Lazaro, siya daw ay minamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita niyo ho yun sa verse 3? Ang iyuwi kang iniibig ay may sakit. Dito po may malaking problema ang kasinungalingang itinuturo ng prosperity gospel preachers. Na kapag daw po may pinagdadaanan ng isang tao ayon sa kanila, gaya halimbawa ng pagkakasakit o kaya naman po ay pagkalugi ng negosyo, ang agad po nitong sisisihin ay yung taong may pinagdadaanan. At ituturing agad nila na ito ay parusa ng Diyos sa kanilang nagawang kasalanan. Di po ba ganyan mag-isip yung mga prosperity gospel preachers? Kadalasan sasabihin po nila, ayan, hindi ka kasi tapat sa pag-o-offering. Ayan, kasi mahina ang pananampalataya mo. Ayan, kasi hindi ka palaging nagsisimba, kaya mo nararasasan ang mga bagay na yan. Buti nga sa'yo. Di ba? Ang malungkot, minsan, kahit po tayo mga mananampalataya, ganito yung nagiging mindset. Now, hindi ko po ibig sabihin, mga kapatid, na hindi nagpaparusa ang Diyos at nagdidisiplina sa mga mali po nating gawain. Malinaw po ang turo sa aklat ng Hebreo 12, talatang 6, kung saan sinasabi po doon, the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Ang ating daw pong Panginoon ay nagdidisiplina at nagpaparusa sa mga anak niyang minamahal. But what I'm trying to say here is hindi lahat ng masasamang pangyayari sa atin ay parusa sa ating mga nagawang kasalanan o nagpapakita na hindi na tayo mahal ng Diyos. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Mga kapatid, ulitin ko, hindi lahat ng masasamang pangyayari sa atin ay parusa sa atin, sa parusa sa ating mga nagawang kasalanan o nagpapakita na hindi na po tayo mahal ng Diyos. Naalala niyo po yung buhay ni Job, mga kapatid? Paano po ba siya ipinakilala ayon sa Job 1, talatang 1? Siya daw ay blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Ganyan ang description ni Job as early as chapter 1 verse 1 ng aklat ng Job. Yet, mga kapatid, even Job was blameless and upright who feared God and turned away from evil. Namatayan siya ng lahat ng kanyang mga anak. Namatayan, naubos ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Yet, nagkaroon din siya ng malubhang karamdaman. Ibig sabihin ba nun? Ito ay dahil sa kanyang kasalanan, kaya naman po ay hindi na siya mahal ng Diyos? Hindi ho, mga kapatid. In the same manner na si Lazaro ay minamahal ng Diyos, yet mayroon siyang malubhang karamdaman. Karamdamang ikamamatay niya na makikita ninyo sa mga susunod nating pag-aaral. Ano po yung gusto kong makita ninyo dito, mga kapatid at mga minamahal? Hindi porket, ulitin ko, may mabigat kang pinagdadaanan ngayon,
ay hindi ka na mahal ng Diyos. Ulitin ko, hindi porket may mabigat kang pinagdadaanan ngayon, ay hindi ka na mahal ng Diyos. Kapatid, wag mong sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, batay sa mga pangyayari at sirkumstansya sa buhay mo. Sukatin mo ito gamit ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nagawa niyang iwan ang kanyang trono sa langit, kung nagawa niyang magpakababa mula sa pagiging maluwalhating Diyos tungo sa pagiging mababang alipin, kung nagawa po niyang parusahan at ipako sa krus para isakripisyo ang kanyang buhay, para maligtas ka sa kabayaran ng iyong mga kasalanan, pagdududahan mo ba kung mahal ka talaga ni Kristo o hindi? Gayong ibinigay na ho niya ang kanyang sariling buhay para sa iyong kaligtasan. Ulitin ko kapatid, at gusto kong baunin mo ito sa pag-uwi mo sa bahay. Gusto kong baunin mo ito sa pagharap mo muli sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Huwag mong sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo batay sa mga pangyayari at sirkumstansya ng buhay mo. Sukatin mo ito gamit ang krus ni Kristo. Si Lazaro, mga minamahal, ay minamahal ni Jesus, yet siya po ay may karamdaman. Nakikita niyo ba yon, mga kapatid? Pwede po palang mangyari yon ayon sa talata. Ito po ay sapagkat maging ang mga mahihirap na pinagdadaanan natin sa buhay na niloloob ng Diyos na maranasan natin ay meron po siyang mabuting layunin. Hindi lang po natin minsan nauunawaan. Pero isa po ang klaro, kung ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay minamahal ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, wala kang dinadaanan ngayon na hindi nagmumula sa isang Diyos na nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa iyo, kahit minsan ang ibig sabihin niya na iyong pagdurusa sa buhay. Sapagkat sa dulo niyan, mga kapatid at mga minamahal, siya po ay mayroong mabuting layunin. Naalala ko po tuloy yung aking anak, na ilang araw na po namin, halos 1 linggo na po namin pinoproblema ni Mrs. In fact, hanggang ngayon, ay sapagkat hindi pa siya fully recovered, hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang inumin ang napakaraming gamot na nireseta sa kanya ng doktor. Dahil po siya ay na-dengue at namamaga ang kanyang atay, kailangan pa siyang mag-treat. Hindi niya maintindihan, nag-aaway sila ng kanyang mami. Bakit kailangan pilitin inumin ang kanyang gamot, bakit kailangan paulit-ulit siyang tusukin sa kamay para kunan siya ng dugo para ma-monitor ang kanyang platelet count. Sa isip ng bata, iyon ay hindi maganda. Pero sa isip ng nakakaunawang matanda, sa isip ng isang doktor, ito ang nararapat mangyari para sa kanyang ikabubuti. Mga kapatid, maaaring marami kang tanong sa isip mo ngayon, bakit ito nangyayari sa buhay mo? Gayong ikaw ay anak ng Diyos. Gusto ko pong maunawaan mo na hindi yan nangyayari sa iyo dahil pinagtitripan ka lang ng Diyos o dahil wala siyang mabuting layunin. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, mabuti man po yan o masama, palaging may mabuting layunin ang Diyos. All things work together for good. For good. For those who love God. Romans 8 verse 28. All things, whether it is good or bad, they are all working together for your good. Para sa iyong ikabubuti. For you to be conformed to the image of His dear Son, Jesus Christ, according sa verse 29 ng Romans 8. Ulitin ko, kapatid, wag mo sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo batay sa mga pangyayari at sirkumstansya sa buhay mo. Sukatin mo ito gamit ang krus ni Kristo. Kaya mahalaga, mga kapatid, na palagi ka pa rin uma-attend sa church sa mga pinagdadaanan mo. Kasi dito sa church, palagi kang nare-remind ng gospel. Palagi kang nare-remind kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos because of your faith sa gospel. Nang sa gayon, magkaroon ka ng kalakasan at katatagang harapin ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay ngayon. Si Lazaro po ay minamahal ni Jesus, yet siya po ay may karamdaman. Yan po yung mabuting maunawaan po natin, mga kapatid at mga minamahal. Maging ang mga mahihirap na pinagdadaanan na sa buhay ay niloloob ng Diyos na maranasan natin
sapagkat siya po ay mayroong mabuting layunin sa atin. At ang isa pong mabuting layunin po niyan, mga kapatid, yung mga dinadaanan ng pagsubok ngayon, ayon sa verse 14, sa verse 4 rather, na makikita niyo po sa susunod po nating punto, at yung isa po niyan ay nasa verse 15 na pag-aaralan po natin next week, Lord willing. Having said all of that, let's now move on to our final point na pinamagatan po nating ang napakagandang layunin ng istorya. Ng napakagandang layunin ng istorya. In verse 4, ang sabi diyan, verse 4, ngunit pagkarinig ni Jesus nito, yung ano yung narinig niya, ayon sa verse 3, yung pagkakasakit ni Lazaro, malubha niyang karamdaman, ang sabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan ngayon. Sa talatang ito, nabasa natin ang pinakapunto ng buong istorya ng pagkabuhay o pagbuhay ng ating Panginoong Hesukristo kay Lazaro. Ito daw po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Alam niyo po, yung salitang kaluwalhatian po dyan ay galing po sa salitang Griego na doxazo, doon po galing yung salitang Ingles na doxology, na ito po ay may ibig sabihin na to magnify, to extol, or to praise. Meaning, mga kapatid, ang purpose ng kwentong ito ay para mas makilala po natin kung sino o kung gaano kadakila ang ating Panginoon Jesucristo, at upang pag-apuyin ang ating mga puso, upang siya po ay itaas, siya po ay papurihan, siya po ay sambahin, at siya po ay ating paglingkuran. Sa makatuwid, mga kapatid, kung hindi ka dadalhin sa ganitong tugon, matapos mong marinig yung mga katuroang ito hanggang sa mga susunod na linggo, masasabi ko pong na-miss po ninyo ang punto ng buong istorya. Sapagkat ito po ay naglalayon para magkaroon tayo ng mas malaking pagtanaw kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, upang siya po ay ating maluwalhati. Again, ang pangyayari pong ito, namely, yung pagbuhay muli kay Lazaro, ay isa sa pangaparaan upang mas makilala natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang pagbuhay muli kay Kristo, ang panghuli at ang pinaka-climax sa lahat ng mga ginawang himala ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng Juan. Ito po ay dinisenyo upang ang ating Panginoong Jesucristo at ay magkaroon tayo ng mas mataas na pagkakakilala sa Kanya bilang ating Diyos. Na meron po dito, mga kapatid, na interesting na sinabi ang ating Panginoon na gusto ko hong mapansin ninyo in verse 4. Ang sabi ho doon, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay. Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay. Paano pong hindi sa ikamamatay? Kung babasahin po natin yung pagpapatuloy ng istorya, namatay din si Lazaro. No? Kung titingnan nyo sa verse 14, sinabi niya ng Panginoong Hesus, namatay din si Lazaro. Ang ibig sabihin lang po nito, mga kapatid, ay hindi ito mag-end up o hindi ang kamatayan ang may last say sa buhay ni Lazaro. No? Hindi siya mananatiling patay sapagkat siya po ay bubuhayin muli para sa kaluwalhatian ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. So, mentras malaki yung problemang sinosolve ng Panginoong Hesukristo, mas nakikita ninyo ang kanyang kapangyarihan, awa, at kabutihan. Ano po ba ang mas hihigit na problema kaysa po sa kamatayan? Sige nga po, isipin nyo nga po, mga kapatid, kung halimbawa ang problema ng iyong kapatid ay mamamatay siya, no? May sinabi ba doon yung problema mo sa pera? May sinabi ba doon yung problema mo sa asawa? May sinabi ba doon ang problema mo sa pamilya? Kung ang pinag-uusapan na pong problema ay buhay at kamatayan. Si Lazaro, ang pinaka-problema ng kanyang mga kapatid at siya mismo ay mamamatay si Lazaro dahil sa sakit. Yet ito po, gusto kong mapansin ninyo, ay napagtagumpayan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kapatid, gusto kitang i-encourage sa mga oras po nito. Ano po yung problemang pinagdadaanan mo ngayon na hihigit sa problema na pinagdadaanan ni Lazaro na may matinding sakit na kanyang ikamamatay? Sige nga po, can you pause for a while and try to compare yung problema mo ngayon sa problema ni Lazaro at ng kanyang mga kapatid?
Kung nagawa pong solusyonan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga problema, hindi po ba kaya din po itong solusyonan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon sa mga problemang pinagdadaanan mo ngayon? Kung nagawa niyang solusyonan iyon, kaya din po niyang solusyonan ang dinadaanan mo ngayon. Minsan mga kapatid, hinahayaan talaga ho ng Diyos na mas tumindi po ang ating mga pinagdadaanan para patayin ang lahat ng kayabangang natitira sa ating mga puso. Minsan kasi feeling natin, ang lakas-lakas natin eh. Minsan kasi feeling natin, madiskarte tayo masyado, matalino tayo masyado, marami tayong koneksyon, kaya feeling natin hindi natin kailangan ng Diyos. Minsan dinadala tayo ng Diyos sa punto na wala na tayong magagawa para patayin ang lahat ng kayabangan sa ating mga puso at patayin ang lahat ng pagtitiwala natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Dinadala po niya tayo sa dulo ng ating mga sarili upang kapag tinulungan po niya tayo sa ating mga suliranin, magiging klaro sa atin na nakaraos lamang po tayo, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil po sa ating koneksyon, hindi po dahil sa ating karunungan, kundi dahil sa isang sobereno at mabiyayang Diyos. At nang sa gayon, ang tanging maluluwalhati lamang sa dulo, ang tanging maitataas lamang, ang tanging magiging bida lamang sa ating pagtatagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And that's the very reason, mga kapatid, kung bakit minsan hinahayaan po tayo ng Diyos na mabigo at masaktan. Pero para po, mga kapatid, kapag pinaranas po niya yung kanyang tulong, yung kanyang solusyon, yung kanyang comfort, mas makita natin yung kanyang kadakilaan kung sino po siya bilang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi po sayang ang bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Ulitin ko, hindi po sayang ang bawat pagdurusa, ang bawat pagsubok na dinadaanan mo ngayon. Lahat po yan ay may disenyo o dinisenyo ng Diyos upang mas makilala mo pa siya at mas maluwalhati mo si Kristo sa iyong buhay. Ganyan po ang nakita natin sa unang bahagi pa lamang po sa istorya na ito ni Lazaro na namatay. Again, mga kapatid, yung main truth na gusto kong baunin ninyo, ang mga mabibigat na pagsubok nating mga mananampalataya ay maaaring gamitin ng Diyos upang mas makita natin ang kalwalhatian ni Kristo. Sa makatuwid, hindi yan wasted. Lahat yan ay mayroong purpose. At yan ay for the glory of God and for your own good. Kapatid, mga minamahal, nakikita mo ba ang kalwalhatian ni Kristo sa mga oras na ito na ikaw ay dumadaan sa pagsubok? At kung sinasabi mo, hindi, Pastor, napakadilim ng aking paligid ngayon, hindi ko na alam kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hinihikayat kitang tumingin kay Kristo. Hinihikayat kitang tumingin kay Kristo na siyang tangi mong pag-asa, na siyang tangi mong sandigan sa lahat ng iyong pinagdadaan. Purihin po ang ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin na sa Kanya.